Another set of gender-related topics ang atid namin sa inyo ngayong Huwebes. Ang kaso na may kinalaman sa mga bata gaya ng child exploitation, abuse at trafficking ay matagal nang nangyayari sa bansa. Kaya naman, iba't ibang batas na rin ang ginawa para sugpuin ang mga krimeng ito. Pag-usapan natin ang Executive Order No. 275 na nilagdaan noong September 14, 1995 ni dating Pangulong Fidel V. Ramos. Dito lang sa G-Terms. Ano bang EO number 275? Sa simpleng paliwanag, ito ay ginawa para mas protektahan ang mga bata, lalo na laban sa pang-aabuso, pagpapabaya at pagsasamantala. Noon at hanggang ngayon, may mga batang sinasaktan, pinababayaan, pinagtatrabaho kahit bata pa o ginagamit sa iligal na gawain. May mga batas na noon tungkol sa proteksyon ng bata, pero ang problema, hiwa-hiwalay ang aksyon ng mga ahensya. Kaya nilikha ang Executive Order No. 275. Anong ginagawa nitong EO 275? Gumawa ito ng isang Special Committee for the Protection of Children. Ang komiteng ito ang magbabantay at sisigurong kapag may mga batang nasa peligro, may agarang aksyon ang gobyerno. Ano-anong klaseng mga kaso ang saklaw nito? Una, child abuse. Ito ang mga kaso may pananakit sa bata, physical man, emosyonal o sexual. Kapag may ganitong ulat, hindi lang isang opisina ang gagalaw. Sabay-sabay nakikilos ang mga ahensyang may kinalaman dito. Pangalawa, child neglect. Ito ang mga batang napababayaan, kulang sa pagkain, aruga o proteksyon. Halimbawa, mga batang iniiwan mag-isa o hindi naaalagaan ng maayos. Sa ilalim ng EO 275, hindi ito binabaliwala. May obligasyon ng gobyerno na umaksyon dito. Ikatlo, child exploitation. Kasama rito ang child labor, lalo na sa delikadong trabaho, child trafficking at sexual exploitation. Ito ang mga kasong madalas ay hindi nabubunyag agad, pero grabe ang epekto sa buhay ng bata. Kaya kasama sa committee ang mga ahensyang may kinalaman sa trabaho, immigration at peace and order. Ika-apat, discrimination laban sa bata. May mga bata kasing hindi nabibigyan ng serbisyo o oportunidad dahil mahirap sila, may kapansanan o galing sa laylayan. Dito sa EO 275, malinaw na may karapatan ng bawat bata. Ano man ang pinanggagalingan niya. Ang tanong, bakit mahalaga ang pagkakaroon ng special committee? Dahil ang ganitong mga kaso ay hindi kayang solusyonan ng isang ahensya lamang. Halimbawa, ang batang biktima ng trafficking ay kailangan ng tulong ng police, social workers at minsan pati ng immigration. Ang batang abuse ay hindi lang kailangan ng kaso sa korte, pati na rin ang kalinga at proteksyon. Ang EO 275 ay ginawa para siguraduhin hindi na pag-iiwanan ang mga batang nasa panganib. Isa itong paalala na kapag batang usapan, hindi dapat mabagal, hindi dapat palusot, at hindi dapat tahimik ang gobyerno. Dahil ang pagprotekta sa mga bata ay pagprotekta rin sa kinabukasan ng bayan. At yan muna ating napag-usapan dito pa rin sa G-Terms.